Maingay na ang labas ng mansyon ng mga Valdez kung saan idinadaos ngayon ang kaarawan ni Nika. Mga mayayamang bisita ang nakahilera sa kanilang pamilya ang makikita mo sa bulwagan. Tahimik lang ako nagmamasid sa paligid. Ayoko ring makita ako ni Nika at tiyak na gagawin na naman niya akong utusan. Kilala ko pa naman ang ugali niya. Alam kong may lihim na inggit ito, lalo na at mabuti ang pakikitungo ng kanyang mga magulang sa akin. Tinawag ako ni Mama. Pinakilala niya ako sa mga kaibigan niya. Tanging ngiti lamang ang tugon ko, ngunit hindi din ako nagtagal at naghanap ng tahimik na pwesto. Nagsimula na ang programa. Hiyawan ang lahat, may iyakan din at hindi nawawala ang drama ng mga mayayaman sa ganitong okasyon. Nakita ko si Manang Tindeng na abala sa pagsiserve sa mga bisita, kaya tinulungan ko na lamang siya. Mas sanay kasi ako makihalubilo sa mga katulong kaysa sa mga nasa alta syudad. Iha, will you please serve us a wine here? Tawag sa akin ng bisita. Nginitian ko lang siya at pinagsilbihan. Palayo na ako sa kinaroroonan nila nang nilapitan siya ni Papa. Hello Mr. Galvez, how's your health right now? Pagkadinig ko sa kanyang apelyido, napalingon agad ako. Kung hindi ako nagkakamali, ama siya ni Kuya Enzo at Kuya Lucas. Hindi ko lang matandaan dahil ang laki ng ipinayat niya kumpara noon. My son will arrive in few minutes. Saad nito. Kinabahan ako sa sinabi niya. Kung sino man kina Kuya Enzo at Kuya Lucas ang darating ay gusto kong alamin. Balisa na ako sa aking kinaroroonan. Nasa kay Mr. Galvez lang nakapako ang tingin ko. Ayokong mahiwalay ang tingin ko sa kanya. Lumapit din si Mama at si Nika sa kanila at nagtawanan. Oh, my son is here na Iha. Tugon nito kay Nika. Naabot tenga pa ang ngiti. Hindi ko makita kung sino ang dumating dahil tinawag ako ng kabilang mesa at humingi ng alak. Pagbalik ko, nawala na sila Mama sa pwesto. Inilibit ko ang aking mga mata pero hindi ko na sila makita. Tinanong ko si Manang Tindeng kung nasan sina Mama. Nasa loob daw ng mansyon at may mahalagang pinag-usapan sa bagong dating na bisita. Hindi na ako nakapasok sa mansyon sa dami ng bisita at kaliwat kanan na ang humihingi ng inumin. Napaupo ako sa gilid at uminom ako ng konting wine dahil sa pagod at kakatindig na din kanina. Nakita ko sina Mama sa labas pero ang ibang mga kaibigan ang tanging kasama niya. Hinanap ko si Mr. Galvez pero di ko siya mahagilap sa labas. Nasa malayo din si Nika na abala sa mga kaibigan niya. Ngunit napatda ako sa aking kinatatayuan. Kahit ilang taon pa man ang lilipas, ang kanyang mukha na inuukit ko sa aking utak at puso ang hindi ko makakalimutan kailanman. 10 taon mula nagkahiwalay kami sa terminal, ang pakiramdam ko noon na umiyak ako at nag-slow motion ang buong paligid ko. Naramdaman ko ulit ngayon. Biglang tumulo ang aking luha. Walang gatol akong tumakbo sa kinaroroonan niya at umiyak habang sumigaw. Kuya Enzo! Napalingon siya at nabigla sa ginawa kong pagyakap sa kanya. Kuya Enzo? Kuya? Maluha-luha kong sabi. Yakap-yakap siya. Nakita ko pa ang pagtataka sa mukha niya at pinagtitingin na kami ng lahat sa paligid. Ngunit bigla akong hinablot ni Nika. Hey! Nicole, are you crazy? He is my special visitor. Anong kalindian ang pinaggagawa mo? Asik niya sa akin. Lumapit na din si Mama. Oh, I'm sorry Mr. Galvez. Ako na ang humihingi ng tawad sa inasal ng anak ko. Pagsusumamo ni Mama. Ma'am, ampun lang siya dito. Stop defending her. Singhal ni Nika. Pinunasan ko ang aking luha at tumingin kay Enzo na seryoso ang mukha. San, what's happening here? Lumapit na rin si Mr. Galvez sa amin at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si Kuya Enzo. Dad, please, let me handle this, okay? Sa beritono niyang boses. Tiningnan niya ako ng seryoso. Halos lahat nakatingin na sa amin. Naghihintay ng sasabihin ni Kuya Enzo. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Do I know you, miss? Formal at seryoso niyang tanong sa akin. Nagkatitigan kami, saglit ni Kuya Enzo,
at mas tumulo pa ang luha ko. Ikinaila niya ako sa maraming tao. "Please Nicole, humingi ka ng tawad kina Mr. Galvez." Saad ni Mama. Pumiyok ang boses ko at tumitig kay Kuya Enzo. "Patawad. Hindi ko sinasadya. Patawad." At tumalikod na sa kanila na luhaan. Tumakbo ako sa gilid ng lamesa at doon ibinunton ang sakit na nararamdaman ko sa ginawang pagtanggi niya sa akin. Uminom ako nag-iisa sa sulok. Nagpakalunod ako sa alak hanggang sa ang tunay na party ay nagsimula na. Sayawan at kantahan. Hindi ko na din hinanap pa kung nakauwi na ba si Kuya Enzo. Hanggang ngayon, handa niya pa rin saktan ng puso ko at wala siyang pakialam sa akin. Kahit kailan, hindi niya ako magugustuhan. Dala ng aking kalasingan, nakipagsayaw din ako sa gitna na walang pakialam sa mga tao sa paligid hanggang sa nagtawag na ang mga host kung sino ang magpo-pole dance sa gitna. Walang atubiling tinawag ni Nika ang pangalan ko. Alam kong gusto niya akong ipahiya sa mga bisita dahil na rin siguro sa ginawa kong kumusyon kanina. "Let's welcome the pole dancer, Nicole!" Sigaw pa ni Nika. Naghiyawan ang bulwagan at nagtawanan ng grupo ni Nika. Ang hindi nila alam, diyan ako magaling sa gilingan kaya walang alinlangang umakyat ako sa stage at tiningnan ko si Nika na tumatawa at inuuyam ako, bit-bit pa ang kupita. Itinaas pa niya ito at tinaasan ako ng kilay, sabay tawa. Pwes, makikita niya ang hinahanap niya. Mas iinggitin ko pa siya lalo sa katawan ko. "Sayaw Nicole! Sayaw Nicole!" Sigaw ng karamihan at sinimulan ng tugtugin ng sayaw na lambada. At sinimulan ko na ring umindayog ang buo kong katawan. Dala na rin ang aking kalasingan, mas pinatakam ko pa ang mga lalaking nanonood sa akin. Marami ang lasing na naghihiyawan. Hindi ko na din nakita si Nika sa entablado. Tumirik na yata ang mga mata sa inggit at mas pinagiling ko palalo ang aking katawan sa tugtog ng lambada. Wala na ako sa sarili. Nang biglang may humila sa akin at nagsigawan ang lahat dahil dumilim bigla ang bulwagan. Sumakit ang palapulsuhan ko sa tindi ng paghila sa akin sa kamay. Hindi ko batid kung kanino dahil lunod na ako sa alak. Naramdaman ko na lang na dinala niya ako sa tahimik na lugar na walang makakakita sa amin. "Are you out of your mind, ha Nicole?" Para akong binuhusan ng tubig sa aking narinig. At biglang nawala ang aking kalasingan. Dahan-dahan akong humarap sa kanya at nagtama ang aming paningin. Para akong hinugup ng kanyang mga mata at halos hindi ako makahinga sa sobrang lapit namin sa bawat isa. Hanggang sa sinakop niya ang aking katawan at isang iglap, naglapat ang aming mga labi. Sa madilim at maingay na paligid, walang nakakaalam. Sa may bandang sulok na pinalasap sa akin ni Kuya Enzo, ang una at marubdob naming halikan. Ang aming halikan ni Kuya Enzo ay mas naging mapusok pa. Hindi alintana ang mga ingay sa aming paligid. Nandito kami sa tagong lugar ng aming mansyon at walang makakakita sa nagaganap sa pagitan naming dalawa. Hinapit niya ang aking bewang na nagpaliyad sa akin at dinilaan niya ang aking leeg. Dinig ko pa ang kanyang pagmumura habang sinisipsip ng kanyang labi ang aking may kaliitang leeg. Hinila niya pa ang aking buhok na mas ikinilayad ko pa. Ramdam ko ang pangangatog ng aking binti sa klase ng kiliti na ipinadama niya. Napaungol ako sa mapangahasiyang paggalugad sa loob ng aking bibig. Nag-espedahan kami ng mga dila ng ilan pang minuto hanggang sa naramdaman ko na ang kanyang mga kamay na humagod sa aking likod. Pinaglalaroan niya pa sa kanyang mga daliri ang klase ng paghaplos niya sa aking likod at bewang. Mas napapikit pa ako nang dahan-dahan nang nagpunta ang kanyang mga haplos patungo sa aking hinaharap. Napatigil ako bigla sa aming mapusok na halikan nang maramdaman ko na ang kanyang mga kamay na humaplos sa labas ng aking dibdib. Kita ko pa ang kanyang pagtataka. Inilayo ko ng kaunti ang aking sarili sa kanyang katawan dahil sa sobrang kabog na aking nararamdaman. "Kuya," bumitaw ako saglit na natataranta sa kanyang biglaang paghaplos. "Why? You don't like my touch?" Panguuyam niya pang pinagmasdan ako. Hawak pa rin ng dalawa niyang palad ang aking dibdib. "Pero Kuya Enzo, baka may makakita sa atin.
Mahina kong bulong. Tumawa lamang siya ng pagak at pabagsak na binitawan ang kanyang mga palad. Ang lakas ng loob mong nagsayaw sa gitna at halos lumawa na ang dibdib mo while you are enjoying the men's attention. At ngayon, lilimasin ko ayaw mo? Pangaasan niya sa akin, harapan na nakataas ang kilay. Pero kuya, party ito at natural lang na stop it. Bulyaw niya sa akin na ikinayuko ko. Fix yourself, saad niya na inayos ang kanyang suot. Mabilis kong inayos ang aking sarili. Pinagmasdan niya lamang ako na abala sa pagkukumpuni ng aking damit na nabuhol dala ng kanyang paghila sa akin kanina sa bulwagan. I'm leaving, saad niya. Natigilan ako saglit sa aking ginagawa at napatingin sa kanya na tumalikod na. Ngunit tinawag ko siya, dala na rin ang aking pangungulila na 10 taon ko siyang hindi nasilayan. Kuya Enzo, hindi mo malang ba ako kukumustahin? 10 taon kong pinangarap na makita kang muli. Naghintay ako sa'yo, pero hindi mo na ako binalikan. Malungkot ang aking mukha na pinagmasdan si Kuya Enzo, ang lalaking kay tagal ko nang hinintay. Hindi ko na natiis at tinanong siya. Itinanggi niya man ako kanina sa maraming tao. Ipinagwalang bahala ko na lamang ito. Ang mahalaga, nakilala niya pa rin ako. At heto nga, nandito kaming dalawa sa tago at madilim na lugar. Malungkot ko siyang tiningnan papalayo na sa aking gawi. Ngunit huminto ito sa kanyang paghakbang at lumingon sa akin. You better forget me, Nicole. Hindi na ako ang dating Enzo na nakilala mo. People change through the years, so as the attitude too. Matalim niya pa akong tinapunan ng tingin. Diretso na itong umalis at hindi man lang nito hinintay na magsalita siya ulit. Naluha ako sa ipinakita niyang ugali sa akin. Sa 10 taon, hindi ko akalain na ganito niya ako kontratuhin. Kanina lang, itinanggi niya ako sa karamihan. Kung ano man ang kanyang dahilan, ay tanging ito lamang ang nakakaalam. At ngayon nga, dito sa tagong lugar, hinila niya ako at mapusok kaming naghalikan. Pero parang wala lang sa kanya ang lahat na naganap sa pagitan naming dalawa. Kung alam lang ni Kuya Enzo ang aking sobrang pangungulila sa kanya. 10 taon ako naghintay na mag-cross ulit ang aming landas at dumating nga iyon nang hindi ko inaasahan. Ngunit ibang-iba na siya kaysa sa noon. Oo, noon ay alam ko na wala siyang ni katiting na pagtingin sa akin na tanging nakakabatang kapatid o masabihing madalas kami lang ang palaging magkasama noon sa kumbento dahil kami palagi ang inuutusan ng superyora. Mas ramdam ko pa ang pagkagusto niya dati sa aking kasamahan noon sa kumbento na si Isabela at ako lang ang may lihim na pagtingin sa kanya mula nang bata pa ako at binatilyo pa siya. Hanggang ngayon din pala at wala pa rin akong puwang sa puso niya. Hinaplos ko ang aking labi, ang aming mainit na halikan na pinagsaluhan kanina. Wala lang yata sa kanya yon at baka nga sanay na itong may kahalikan siya. Sa 10 taong hindi kami nagkita, tiyak na marami ng babae ang dumaan sa buhay niya. Kasalungat naman ito nang sa akin dahil hanggang ngayon siya pa rin ang aking itinatangi. Ang aming halikan kanina ang siyang nagpangiti sa akin ngayon kay tagal ko itong inasam mula pa nung bata ako. Dama ko pa ang mabango niyang hininga na may halong alak. Napapikit patuloy ako na nakangiti, hawak pa din ang aking mga labi. Dinama ko rin ang aking dibdib na nilamas niya kanina na naibigay sa akin ng kakaiba ding sensasyon nang may tumawag sa akin na pumutol sa aking imahinasyon. Nicole, nandito ka pala. Si Manang Tindeng na nagtataka. Kanina ka pang hinahanap ng mama mo. Manang, pasensya na po. Bukhang naligaw yata ako sa sarili naming bahay. Pagsisinungaling ko pa. Patay mali siya kung nginitian si Manang. O siya, halika na at kanina ka pang hinahanap nila doon. Inalalayan niya pa ako dahil sa madilim na bahagi na aking kinaroroonan. Tahimik ang mansyon, hudyat na nagsialisa na ang mga bisita. Nakita ko pa si Mama at Papa na nag-uusap sa sala, kasama si Nika. Nang makita nila ako, agad akong tinawag ni Mama, ngunit inirapan lamang ako ni Nika. Nicole, come here. Iha, nasan ka ba kanina?
Bakit bigla ka yatang nawala? Salubong ni Mami. Sinipat niya pa ang aking kabuuan. Napayuko na lamang ako at inayos ang damit kong muntik ng matanggal ang strap na nakakabit sa aking balikat. What happened to your dress, Nicole? Pagtataka niyang tanong, nataranta tuloy ako. Buti na lang at sinagip ako ni Manang Tindeng. Nasabit po kanina sa kahoy, Madam, sa labas. Saan niya? Nakahinga ako ng maluwag at nakakita ng alibay si Manang. Ganun ba? Malumanay na sambit ni Mama. Buti naman at hindi ka nahubaran kanina, Nicole, sa kalandi ang pagsasayaw mo. Irap ni Nika sa akin na nakaarko pa ang kilay. O tama na yan. Sige na, Nicole, magpahinga ka na sa silid mo. Si Mama, nasalitan lang kaming tiningnan ni Nika. Nicole, sandali lang. Akma sana akong tatalikod, pero tinawag ako ni Papa. Po, Papa? Magalang kong sagot. Magkakilala ba kayo ng anak ni Mr. Galvez? Curious ang kanyang naging tanong. Ano pa? Nagkasama lang kami saglit noon sa kumbento. Siguro, hindi niya na ako malala dahil sobrang tagal na nun kasi. Paliwanag ko kay Papa. Next time, Nicole, know your place, okay? Nakakahiya ang inasta mo kanina. Sinumbatan pa ako ni Nika at umirap. Hindi na lang ako nagsalita. Ayokong maging bastos pa ako kay Nika sa harap ng kinikilala kong mga magulang. Nicole, matalik na kaibigan ng lolo ni Mr. Galvez ang ama ko, kaya malaki na ang pundasyon ng aming samahan. Mabait si Mr. Galvez. May 2 itong anak na lalaki. Pero ang palagi niyang nabanggit sa akin ay si Enzo dahil ito palagi ang subsob sa kanyang mga negosyo. Saad pa ni Papa na ikinangiti ko. Sige na anak, umakyat ka na sa itaas. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan namin ang iyong nararamdamang pangungilila sa itinuturing mong kuya, si Enzo. Ngumiti lamang si Mama sa akin, gayon din si Papa. Habang si Nika naman ay nagmumuro pa din ng mukha. Tinangoan ko lang si Mama at tinungo ko na ang aking silid. Naligo muna ako bago na pagdesisyon ng matulog. Binuksan ko pa ang aking kabinet at pinagmasdan ang laso na binigay niya sa akin noon bago pa kami nagkahiwalay ng landas sa terminal. Kuya Enzo, alam ko namang noon pa wala akong halaga sa'yo, pero para sa akin, ang lasong to ang simbolo na minsang naging caring ka rin sa akin. Masaya na ako na hindi mo ako nakalimutan at naalala mo pa rin ako bilang si Nicole. Bulong ko sa aking sarili habang hawak-hawak ang laso. Hinaplos ko muli ang aking labi, ang aking unang halik na kay Kuya Enzo ko noon gusto lang maranasan. At ang isiping nagkatotoo ang aking pangarap na siyang aking gustong maging unang kahalikan ay para na akong sumasayaw sa alapaap. Hanggang sa nakatulugan ko na lamang, nayakap-yakap ko ang laso na binigay niya noon sa akin na may ngiti sa aking mga labi. Ilang araw pa ang nagdaan. Mas naging abala sina Mama at Papa sa kanilang negosyo habang pinagpatuloy ko rin ang aking pagtatrabaho. Nag-apply kasi ako bilang isang interior designer sa kasosyo din ni Mama at Papa sa negosyo. Noon pa man, nakahiligan ko na ang ganitong gawain. Kaya nga, nung nasa kumbento pa ako, naalala ko pa na ako ang pinapipili ni Superiora sa kulay ng mga kortina dahil magaling akong bumagay ng kulay at mag-ayos din ng mga kasangkapan sa loob ng bahay. Pasalamat din ako at nagamit ko ang ganitong talento ko. Mas nakadagdag tulong din ang aking pagtatrabaho sa aking pamilya. Bukod sa pagtatrabaho ko online, pauwi na ako ng bahay nang mag-vibrate ang aking cellphone. Binasa ko ang mensaheng nakasulat. Libre ka ba sa susunod na linggo? Mensahe galing kay Manolo. Kaibigan ko ito mula nung college pa ako. Hindi ko naman masasabi kung nanliligaw ba siya sa akin. Madalas na nagpapasaring pero mas pumapaibabaw sa akin ang tingin ko lamang sa kanya ay isang kaibigan. Subalit hindi na ito nakatiis at tinawagan na ako. Nicole? Mahina ang kanyang boses sa kabilang linya. Mahinahon ko magsalita si Manolo. Minsan, binibiro ko pa nga ito. Maswerte magiging asawa niya dahil napakakulaman niyang kausap. Manolo,
Pauwi na kasi ako sa amin. Naghihintay na ang sasakyan, kaya hindi ko agad nabasa yung mensahe mo. It's fine, Nicole. Are you free next week? Sinigurado niya talaga kung papayag ba ako, kaya ito napatawag. Sige, mag-set ka na lang ng araw. Walang batid ang tuwa niya sa naging tugon ko. Ibinaba ko na ang tawag na nakausli ang aking nguso at ngumiti sa naging reaksyon ni Manolo sa pagpayag ko sa alok niya. Pagdating ko sa bahay, nagtaka pa ako nang may makita akong ibang sasakyan na nakaparada lamang sa parke ng labas. Tinanong ko pa si Manong driver kung may bisita ba at kung nakauwi na ba si Mama at Papa. Pumunta kasi sila sa Malaysia dahil opening ng bago nilang negosyo na pinatayo doon. Wala kasi silang abiso na uuwi sila ngayon. Manong, may mga bisita po ba sa loob? Tanong ko kay Manong. Oo, meron, Nicole. Bagong dating lang, mukhang hinihintay ka na ng mga magulang mo sa loob. Kararating din nila at oras lang ang pagitan. Sumunod naman dumating ang kanilang bisita. Saad ni Manong. Sige Manong, aakit na ako. Paalam ko kay Manong driver at mabilis akong humakbang papunta sa loob ng bahay. Pagpasok ko sa loob, nakita ko sila sa sala at andito na pala si Nika. Ilang araw din kasi itong nawala sa bahay. Lakwatsera, yun ang merong ugali ni Nika. Dahil sa yaman na meron ang kanyang mga magulang, walang habas itong gumagastos at naglulustay ng pera. Kabaliktaran naman sa akin, kahit inampon nila ako at binibigyan ng pera ni Mama, mas gustuhin ko pa rin na magtrabaho. Galing sa sarili kong pawis at sikap. Ayokong dumating ang panahon na baka isumbat pa nila sa akin ang lahat, ganun ampun lamang naman ako dito. Kahit pa man itinuring nila ako bilang sariling anak, iba pa rin naman at lalo na't alam ko na hindi maganda ang trato ng kanilang anak sa akin. Inilibot ko ang aking paningin sa sala kung saan doon sila nagtitipon. Ngunit napadta ako sa aking kinatatayuan dahil ang sinasabing bisita ni Manong driver ay walang iba kundi si Mr. Galvez at si Enzo, ang tinutukoy na bisita ng mansyon. Nicole, Iha, ngayon ka lang ba dumating? Si Mama, galing ito sa kusina at may bitbit pa itong pagkain. Nag-abot pa ang aming paningin ni Kuya Enzo. Seryoso lamang ang kanyang mga tingin na ipinukol sa akin at wala itong emosyon. Hindi ko alam kung ano ang pinunta nilang mag-ama at mukhang mahalaga ang kanilang pinag-uusapan. Iha, halika, hinihintay ka pa namin dito, saad ni Mama, kaya dahan-dahan akong lumapit sa sala at umupo katabi ni Papa. Hinawakan pa ni Papa ang aking kamay at ngumiti. Tiningnan ko pa si Mr. Galvez na mukhang masaya ang kanyang mukha kahit na halatang galing lang ito sa pagkakasakit. O paano kumpadre? Parang dyan din naman ang punta natin, ang pagiging kumpare, kaya ngayon pa lang, balae o kumpadre na ang magiging tawagan natin ngayon. Nagtawanan pa sila Papa, kahit wala akong maintindihan sa pangyayari. Mukhang nauulinigan ko na ang kanilang pinag-uusapan at plano, base na rin kasi sa biroan ni na Papa at Mr. Galvez. Nagtaka din ako kung bakit doon pumeso si Nika katabi ni Kuya Enzo. Namula pa yata kanina nang dumating ako, halos abotenga na ang kanyang ngiti, nakatabi si Kuya. Ngunit katulad kanina, seryoso lamang ito na humarap sa amin. Enzo, San, kailan mo gustong maganap ang kasal ninyo ni Nika? Nagulat ako sa aking narinig mula sa ama ni Kuya Enzo, ang tungkol sa kasalan daw nila ni Nika. At kumpirmado nga ang naganap na mahalagang pagtitibon ngayon sa pagitan ng aking pamilya at ni Kuya Enzo ay dahil sa gaganaping pag-iisang dibdib ni Nika. The earlier the better, Dad. Tugon ni Kuya Enzo, na di-4 pa ito sa kanyang pagkakaupo, habang seryoso lamang ito at formal na nakikinig lamang sa kanyang ama at ni Papa. Para akong nabagsakan ng isang matigas na bagay sa aking nalaman. Ilang araw pa lang nung gabing may lihim na naganap sa amin sa likod ng mansyon. Ngayon ay ikakasal na ito. Nilingon ko pa si Nika na walang pagsidlan ang galak sa kanyang mukha. Oh, Enzo, I'm so happy for your decision. Tuwang-tuwa pa si Nika sa naging tugon ni Kuya Enzo tungkol sa kanilang
napipintong kasalan. That's my son. Hindi mo talaga ako binibigo, Enzo. Tinapik pa siya ni Mr. Galvez sa balikat. Hindi maipinta ang kasiyahang mamutawi sa mukha ng matanda. So kumpadre, tuloy na ang pagsasanib ng bilyones nating proyekto. Nagagalak na sambit ni Papa. Kung ganoon, magpapakasal sila ni Kuya Enzo at Nika para mas mapaigting at palakasin pa nila ang plano nilang proyekto na magkasama. Halos wala akong laway na mailunok sa aking lalamunan ngayon. Para yatang hinawi ang aking puso sa harapan nila. Pinagmasdan ko muli si Kuya Enzo. Matikas ito sa kanyang pagkakaupo habang hawak sa kabila niyang kamay ang kupita na may lamang alak. Nag-abot ulit ang aming paningin, ngunit binawi ko agad ito. Hindi ako makaharap sa kanya o sa kanilang lahat sa sala ng diretsyo dahil sa lihim na lumuluha ang aking puso. Natapos ang usapan sa gaganapin na kasala ni Kuya Enzo at Nika na wala akong maintindihan. Hindi ko akalain na ang lalaking tinatangi ng aking puso sa matagal na panahon ay ikakasal na sa anak ng mga umampun sa akin. Madam, nakahanda na po ang lamesa sa inyong hapunan. Si Manang Tindeng na nag-aasikaso sa hapagkainan. Tahimik lamang akong kumain sa hapagkainan habang abala sa pag-uusap ang aking mga magulang at si Mr. Galvez. Nasulyapan ko pa si Nika na pinagsisilbihan si Kuya Enzo. Enzo, anong gusto mo? You like steak or seafoods? Lambing niyang saad. No thanks, Nika. I can manage. Kumain ka na lang dyan. Magalang na tugon niya kay Nika. Natapos ang aming hapunan na hindi ko malasahan ang aking bibig ang mga pagkaing inihain sa hapag. Kahit na halos paborito ko lahat ang inihanda ni Manang Tindeng, ang katotohanang nananaig ang sakit sa aking dibdib ay hirap ko itong baliwalain. Hanggang sa nagpaalam na ang mga ito sa aking itinuturing ng mga magulang. Sinulyapan ko muna si Kuya sa huling pagkakataon bago sila umalis ng kanyang ama. May lungkot sa aking mga mata na pinagmasdan siya. Masaya ang kanyang aura at nakipagkamayan sa aking mga magulang. Hinalikan niya pa si Nika na mas lalong dumurog sa aking puso. We're going. I'll come back here next week to visit you. Dinig ko pang saad niya sa aking kinakapatid. I'm waiting. At hinalikan niya ito sa labi na hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Umalis ako sa kanilang harapan nang walang paalam. Hindi ko nakayanan ang lahat. Ayokong magpaka-impokrita sa kanilang harapan, lalo na kay Kuya Enzo, at mabilis na tinungo ang aking silid. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, dito ko pinakawalan ang luha na kanina pang gustong tumulo habang pinagmamasdan ang masayang mukha ni Kuya Enzo at Nika sa kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib. Kuya Enzo, bakit ang sakit-sakit mong mahalin? Nakahiga ako sa aking kama na walang tigil ang daloy ng aking luha. Noon pa man, alam ko namang walang patutunguhan ng aking damdamin para sa kanya. Pero ipinilit ko lang ang lahat. Ngayon, mas hindi ko akalaing may isasakit pa pala.